Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, ICC pinilayan. Napilay ang ICC. Oh, pinilayan sila ni Duterte. ICC software nag-withdraw na. Hindi natutulungan ang ICC para ma-record lahat ng mga pangyayari, mga paglilitis na gagawin nila. Wala na. Part itong ICC software na nag-withdraw sila. Nilayasan nila ang ICC dahil sa US sanctions. PBBM pinariringgan ni President Trump hinggil sa ICC. Nako, ano ba naman yan? Wala na, kabibig. Ito sa post ni Attorney Harry Roque, share ko sa inyo ha. Ang post ni Attorney Harry Roque, latest news ito, kabibig. At magpalakpakan tayo. Magpalakpakan tayo ito ICC software now withdrawn as part of US sanctions. How will ICC proceed against former President Rodrigo Duterte? Manual typewriters, bring him home. Oo nga, no? Umalis na ang software. Paano lang i-record lahat ng mga pangyayari? Typewriters. Yun kasi ICC. Yun ang problema ngayon. Paano kayo tutulungan? Magpatulong kayo kay Marcos. Di ba? Ito ang komento ng ating mga netizen. Natawa ako. Yan ang mahirap na. Sige pa, ano na inaantay nila? Bakit di na nagdesisyon? Philippine government will provide encoders and editors daw po. Wow. Iba ang gobyerno, ha? So halata talaga kung ito ay totoo na ang gobyerno natin ang magbibigay ng encoders at editors. So tayo talaga, ang Pilipinas talaga, ang pwedeng ma-blame sa kung ano ang mangyari kay Pangulong Duterte. Philippine government ang siyang talagang pushing through na makulong si Digong at hindi makakaalis. Diba? Ito. I don't think they will lose access just like that. If it's already anticipated, they have already migrated to different software daw. But remember yung sinabi ni Trump, whoever helped them give assistance or monetary fund, magkakasanction. Oo nga, no? So kung sinong tutulong sa ICC, sige, si Trump ang kaaway niyo. Naku, ang Pilipinas magbibigay ng encoders at editors. So ang Pilipinas maging kaaway ni Trump. So ang Pilipinas sinusuportahan ang ICC. Naku, paano yan? Naku. Ito pang sabi ng isang netizen, God save the Philippines. Thank you, Attorney Harry, for the updates. The reckoning has just begun. Akala nila ay ganun lang kasimple matatalo ang mga Duterte. If this gonna happen, answered prayer. Totoo nga po nag-withdraw na po ang ICC softwares. Kasi dahil sa US sanction. Maybe this is a disadvantage na ma-delay yung proceedings at lalong tatagal si PRRD. Ganun ba? Baka pwede ding gamitin ng ICC na kasi wala na kaming software, dyan muna si Digong, wait lang tayo kung kailan tayo magsisimula o baka next year pa. Man ba? Nagkagulo na talaga ang gobyerno ni Bangag. Gigabaan na ang ICC. They maybe use a Microsoft fake license. Their life will be miserable and their greatest mistake is holding up Tatay Digong until now. The delay is a tactic. It means they are not ready for a bloodbath war of arguments. Yun ang mga statement ng ating mga netizen. Usong-uso na yung bloodbath, no? Sino bang nagpauso niyan? Si VP Sara. Sino pa ba ang nagpauso ng bloodbath? Di ba si VP Sara? Nako, if you still remember, ang Hungarian parliament approves leaving ICC. So, aalis na sila. In Hungary Parliament, 134 lawmakers voted in favor of the proposal to leave the ICC, while 37 voted against and 7 abstained. Once the decision is promulgated, Hungary will notify the United Nations Foreign Minister of Peter Szijjártó. He alleged that the ICC becomes
politically motivated judicial body, which was unacceptable. So ito pa, si Viktor Orban, sabi niya, Hungarian Prime Minister, there's no longer an impartial court, a rule of law court, but rather a political court. This very important court has been diminished to a political tool. Ang Hungary wishes to play no role in it. Oh. Donald Trump, if you still remember, the ICC recent actions against Israel and United States set a dangerous precedent, directly endangering current and former U.S. personnel, including active service members of the armed forces, by exposing them to harassment, abuse, and possible arrest. This malign conduct in turn threatens to infringe upon the sovereignty of the U.S. and undermines the critical national security and foreign policy work of the U.S. government, our allies. Yun ha. The U.S. expect its allies to oppose the ICC. Pero ang Pilipinas ba umupose sa ICC? Hindi. Ally tayo ng Amerika. 'Di ba, mga kabibig? Oo naman, halata naman, 'di ba? Ally tayo ng Amerika, pero inoppose ba natin ng ICC? Hindi, 'di ba? Kasi ang sabi-sabi, sige, pagbigyan natin si Marcos, gusto makipag-reconcile sa mga Duterte, pero ang gusto ng mga supporters, sige Marcos, pagbigyan ka namin, pero iuwi mo si Digong. Magawa ba yun ni Marcos? Magawa ba yan ng PBBM? So after sa lahat na nangyari, after yung mga statement ni Torre, lahat-lahat, yung pagsakay ng lahat ng Duterte, yun, nakalimutan nila ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Hindi, no? Ano to? Naglalaro lang tayo ng ng tanga-tangahan. Hindi ganun katanga ang mga Duterte supporters. Kaya Marcos, pag nagdrama ka dyan sa podcast interview, make sure iiyak ka ha, yung may luha ba para ramdam namin ang sincerity mo. And after that one, gumawa ka ng action. Pabalakin mo si Tatay Digong. Di ba mga kabibig? O, ito pa. Kumusta na pala si Tatay Digong, kabibig? Afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. How's our visit today with the former president? Yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, 60 billion of it. And it was decided that it should be returned. That's correct. Yes, to PhilHealth. And then, we talked about the inauguration of, or the inauguration on Sabato. Inspection. Opening of the Davao Bucana Bridge. Mm-hmm. VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bucana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bucana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bucana Bridge is kaparte ng buong
buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Davaoenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam no kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps you want to relay to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga eskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question bang iba? Ma'am, pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Wala pong findings na ganon ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified
opinion. Congratulations Doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina. Pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung ano bang tawag? Unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po ngayon sa trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man na bumaba or tumaas yan, pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siyang makipagdialogo sa inyo para daw po sa ikauunlad ng Pilipinas. Orat to. Okay. May iba pa bang question? Meron pa. Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya ay tinaguri ang pork barrel king? Oo. Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no? At hindi ko pa na-review yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yun. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you, ma'am. VP, just one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin 'yun sa Monday. Tinatapos lang namin ngayon. Meron lang ako mga edits and amendments doon. So para may balita ka naman sa Monday, ang dami mo na